everyone! Ay, wait lang. Ayusin ko muna yung buhok ko. Ayan. Kakaligo lang natin. Wrong timing or mali. Dapat pala hindi muna ako naligo kasi magtatanim ako. So, in today's video, hello muna. Hello everyone. And welcome back to another vlog. And in today's video, etong ating moonshine na Sansevieria, kailangan na nating iripat. May langgam mo. Hindi ko alam kasi hindi ko alam kung bakit nilalanggam siya. Nakikita nyo? Ayan o, may mga black dyan. Yan. Paamoy ka ulit. Kasi nung nakaraang amoy ko, hindi na, wala na siyang amoy. So, umpisa lang siya may amoy. Ang amoy niya parang binunot na damo. So, in today's video, kailangan ko na siyang hati-hatiin. Kawawa naman yung paso niya. Feeling ko may mabubutas dito pag hindi ko siya iniripat. Kasi oblong na siya, hindi na bilog. Tingnan nyo, oh. Hindi na siya bilog. And, nagkakaroon na siya ng ganito, yung puti-puti. Ayan. Hindi na siya healthy yung ibang dahon na lumalabas. And, ito yung number 1 na problem ko. May langgam na siya. Galing dun sa bulaklak. Hindi ko alam kung po pwede bang iripat yung mga Sansevieria na may bulaklak pa. Pero, iliripat ko na dahil nga, nagkakalanggam, baka mahawahan yung ibang halaman ko. Well, yung iba naman dito is kitang-kita or makikita ko pag nahawahan ng langgam. Pero dito sa area na to kasi, madaming halaman. Nakalagay ito sa ating front door. Alam nyo naman, lucky plants si ating snake plants, especially mga yellow. And wala namang specific snake plants na sinabi kong alin yung lucky plants. Pero, in general, lucky plants ang snake plants. Pero karamihan lang na alam ng mga tao na lucky plants ng snake plants is yung color yellow. Ito guys, is si Moonshine. Nabili ko to before, kung di ako nagkakamali, is medyo pricey pa nung time na yon. And iisang stem lang siya. Pero ngayon kasi dumami na eh. Actually, yung iba dito is napabayaan ko na. Nagdadahon pa rin sila. Sobrang bait ng ating mga Sansevieria. Madami na rin akong nabigyan ng snake plants. And isa to sa napadami ko. 3 years na siguro to sa akin. And nababahing ako. May alikabok. Maalikabok na siya eh. Tignan natin kung ilan yung magagawa. Kukuha lang ako dito ng ganitong mga paso. Ito lang yung marami kong paso na saan ba to galing? I think sa mga photos din to eh. Yung mga ganitong snake plant, yung mga ganitong paso ko. Pero hindi ko na siya hindi ko na siya babanlawan kasi nakalimutan kong pabanlawan, palinisan. Carry lang. Ito, hindi naman maselan si snake plants natin. Pikit na lang kayo kung nadudumihan kayo sa aking mga paso na to. Ito. Ito lang yung nilinisan ko mamaya pag may tanim na. Ano kasi ako pagbasa yung gagamitin kong paso. Dapat pala, iniano ko muna sila. Pinalinisan. Hayaan nyo natin. Ito, itataob ko lang dito sa lamesa. Dapat sa sahig ako magtatanggal neto. Kaya lang kasi, nahihirapan ako. Wala akong upuan. Or nasira yung upuan ko. Yung ating lupa na gagamitin is yung from Benguet, yung nasa sako, yun lang yung gagamitin natin kasi mabait naman to. Kahit anong garden soil lang ang ilagay mo dito, mabubuhay ang ating mga snake plants. Uy, nasira. Ang hirap niyang tanggalin. My God! Wala kasi akong katulong maghila. Ayun. Makikita nyo kung gaano ka-root bound yung ating Sansevieria dito. Yan. Tingnan nyo guys. Root bound na siya. Ibig sabihin, yung paso niya punong-puno na ng ugat. Actually, yung ibang mga snake plants ko dito, matataba yung kanilang roots. Eto hindi gaano oh. I mean, maninipis lang yung kay Moonshine na roots. Yung sa iba naman, katulad si, ano ba yun? Yung yellow, yung regular, matataba yung roots nun. Tingnan nyo oh. Tingnan natin kung makakailan tayong ripat dito. Paparamihin ulit natin.
Mas okay kung magre-repat kayo nito nung may ugat or sasamahan nyo nung ugat. Pwede rin namang wala. Kaya lang matagal mag-adjust pag magre-repat kayo ng Sansevieria or ng snake plants na walang ugat. So bilangin natin mamaya kung ilan yung makukuha natin ditong pangtanim. Kasi magkakadikit na to for sure eh. Ang potting mix niya, naubos na. More on pumice na lang siya. And perlite. Oh, may perlite pala ikaw. Feeling ko yung flower lang yung may may langgam. Kasi yung ibang binubunot ko wala naman langgam. Nilulus ko lang. And etong potting mix na to, ibabalik ko rin siya or ihahalo ko din sa gagamitin natin ngayon. Ayan. Hindi talaga natin maiiwasan na nagkakaroon yung ating mga snake plants ng color white. Ayan, napapansin nyo ba yan? Or, ano tayo? Sige, kuha tayo nito. Ayan o. Yung parang white. Kalimitan na nakikita ko to sa aking mga whale fin. Yung ganito, hindi mo talaga may iwasan yan, lalo na pagsiksikan yung ating mga snake plants. And nagkakaroon na siya ng ganito, oh. Hindi na kasi sila nakakahinga ng ayos, kaya yung ibang dahon is hindi na siya maganda. Ayan, oh. Ito pa, oh. Tatanggalin natin yan. Huwag na natin siya i-propagate kasi may sakit. Mas maganda dito sa ating mga snake plants, hindi sila agad-agad nagkakahawahan. Lalo na pag matured na. At saka pag dinidiligan ko to, hindi na siguro sila nakakainom. Kasi tingnan nyo yung kalahati. Tuyong-tuyo. Pero pag nagdidilig ako dito, matagal. Yung kalahati niya basa, hindi naman siya basang-basa, may moisture pa. Kasi 3 days ago ko pa ito nadiligan. And yung kalahati niya wala. O, baka nga yung gitna yung binubunot ko eh. Etong maliit na to, isama na natin siya. Mabilis lang tong lalaki kasi manganganak na naman ang manganganak yan. Ito pa oh. Tignan nyo na nga sa gitna pala yung mga bebe. Ayan nun, pisat-pisat na siya. Or payat. Pirat or pipe. Ayan. Ilan pa to? Ito yata yung pinaka-mother ko. Ano na siya, oh? Wala na. Ito na. Ito pala yung pinaka-mother ko, guys. Ayan, oh. So, itong may sakit na to, tanggalin natin. Ayan. May puti-puti. Well, ito naman, punasan mo lang siya ng tela or ng tissue na may alcohol, ay okay na to. Punasan mo lang siya ng punasan hanggat may bumabalik and then magiging okay. Pero itapon ko na to or i-propagate ko na lang. Tapos, aalisin natin yung medyo sira-sirang dahon. Yung mga sira-sirang dahon, ipopropagate natin. Yung dulo niya, may puti-puti, aalisin natin yan. Hatiin natin to sa dalawa. Tapos yung dulo, itapon natin. May mga sira-sira silang dahon, guys, kasi yung mga alaga ko, pag nakaka-amoy ng pusa, or may nagtatao po, syempre nandito siya sa harapan ng pintuan ng bahay namin, is ano yan, nasasagi-sagi. Or minsan ako, nasasagi ko din. Ito wala na to anak eh. Ito yung pinaka-mother. Tingnan nyo, may langgam yung gitna. So ito pala, ay, tagalin natin to. Ito pala yung pinaka-mother ko. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. See? May 8 pots tayong gagawin ngayon. So, umpisahan na natin. Tingnan, ay, ito pala yung hinahanap ko, guys, na ano. Mayroon pa pala siyang natirang ugat. Ilalagay din natin yan. Doon sa maliit siguro. And ito yung hinahanap ko na Chani, yung pantanggal ko ng ano, dahon. Yung tuyong dahon. So, kung mapapansin nyo, wala siyang mga gumagapang-gapang na ano dito.
na langgam. Doon lang talaga siya gumagapang sa may bulaklak. So, hindi ko alam kung sa bulaklak lang talaga iniinom nila yung nectar. At eto, isasama ko siya sa aking potting mix na gagawin. Ito yung potting mix ko. Yung nasa... And may pamis din siya, use soil. Ito yung nasa sako kasi gusto ko malinis na yung mga nandito. Or maubos to, pero for sure hindi rin siya mauubos. So, umpisahan na natin. Asan yung mga potting mix ko? Balik ko lang muna siya dito. Para mahalo natin. Tama na muna. Tapos, halo. Ito yung una. Mabilis lang tong lalaki. Basta may konting ugat, carry na yan. Mabubuhay na yan. Huwag nyo lang paarawan, ha? Pwede nyo din tong, diligan. Agad-agad. Ang problema, saan natin to ilalagay? Wala tayong paglalagay sa kanya. Sana maubos na yung lupa na ginagamit ko. Madami rin pamis to. Pupunin ko yung lupa kasi pa to. Bababa pa to pag diniligan. Try natin diligan mamaya. Kailan maglilinis pa pala ako. 1. Hi, kisses, my love. Kala mo mali si mama? Oh, wag mag-away. Alam nyo guys, very soon, yung ating mga snake plants dito na dwarf, kailangan ko na rin siyang ilipat dito sa ganitong paso. Kasi, malalaki na rin sila. Oo, sobrang lalaki na nila guys. Yung wala lang talaga ako, hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon, wala pa rin ako nung variegated na whale fin. Kasi mga, pa ba yung variegated? Gusto ko yung variegated whale fin. Hindi ko mabili yun before kasi sobrang mahal niya talaga. Kaya sabi ko, hintayin ko na lang magmura yung mga whale fin na variegated bago ako bumili. Ito yung pinakahuling lumabas na mother plant. Kasi puti pa siya eh. Pag mga puti pa yung color ng ating moonshine, ibig sabihin bago pa lang siyang lumalabas or bagong dahon. Pag darker na yan, old na yon. Hindi naman sobrang dark, pero green na siya. Ganito, literal na color green yung kanyang kulay. Pero pag ganito, medyo bago-bago pa yan. Kaya minsan yung iba, akala nila ibang variety to ng Sansevieria, pero ang hindi nila alam is same lang. Same lang talaga sila. Bata pa lang kasi to, kaya white pa ang color. Pero pag ganito, tingnan nyo tong nasa gitna nito. White ang color. 'Di ba? Tapos pag old na, green na siya. Okay, wait lang, iaayos ko lang bago ko ipakita sa inyo. Kasi ang kalat eh.
eto na guys yung ating nagawa. Wow, saktong-sakto. Maganda pala dito na lang yan ilagay. Kaya lang hindi po pwede kasi tumatakbo dyan yung mga dogs ko. 2, 4, 6, 8. So, naka 8 pots tayo. Ito yung mother na maraming langgam. Bulaklak lang naman yung maraming langgam. Hayaan na natin. Didiligan ko lang siya kasi maalikabok. Tingnan nyo. Lilinisin ko mamaya yung paso niya. And then, etong nasa maliit na to. Ito yung stem na walang dahon, na putol. Laksan pa natin ng konti. Yun. Ayun lang. At least nakagawa tayo ng 8. No? Ganda niya tingnan pang accent guys. Kung meron kayong malaking bakuran. Tapos, naghahanap kayo ng mga matitibay na halaman. Ayan. Air purifying plants din to guys. Sumasagap siya ng mga masasamang hangin. Kaya magandang mag-alaga ng mga snake plants na to. Ayan. Before, hindi ko dinidiligan pagkatanim, yung mga ganito. Pero kasi ito, mga matured na to, pwede naman diligan agad. And kung mamatay man siya, bihira lang naman. Bihira lang ako makapatay ng snake plants kasi isa to sa hard to kill plants talaga. Patay na yung mga dahon yan, pero sa ilalim, magtutubuan pa yan. Or malusaw man yung mga dahon-dahon yan sa ibabaw. Asahan nyo, after ilang weeks, tutubo na yung mga bagong dahon dyan. Susulpot na katulad na ito. Ayan o. Nakasulpot siya. Nasa yung isa niyan? Hindi ko alam kung nasa yung isa niyan. Ay, nakatago pa pala yung isa. Ayan. O, diba? Malinis yung paso. Ganyan lang. And then, magdidilig na rin ako ngayon. Kasi, dapat kahapon pa ako nagdilig Monday. Monday, Tuesday yung dilig ko. Pero napaaga ng isang araw yung aking pagdidilig nung nakaraang linggo. Kasi sobrang init. Yung ating mga ibang snake plants andon, ano mga tawag dito? Copper tone. Isang ganito lang talaga yung itinanim ko. Kasi bumila ko ng isang ganyan. And then, tingnan nyo, napadami. Talaga magtsatsaga lang kayo kung gusto nyong magparami ng halaman. Hindi naman natin kailangan bumili talaga. Kailangan lang natin magtsaga sa pag-aalaga. So, see you guys on our next video. At abang-abang lang kayo sa ating mga susunod na video para naman ganahan ako mag-upload. Habang may nanonood, ginaganahan ako mag-upload. At may mga nagko-comment pa rin. At good thing, mga positive naman yung mga kino-comment sa akin. Kaya natutuwa ako and nag-enjoy ako mag-upload pag may nakakabasa ako ng mga positive na comments. So, see you guys on our next video. Bye!